kayo akala? Akala nyo okay lang ako? Akala nyo masaya lang ako? Akala nyo madami akong pera? Pues akala nyo lang yung lahat. Kasi ang totoo, hindi ako okay. Hindi ako masaya. Wala na akong pera kasi pagod na ako. Hirap na ako. Kamustahin niyo naman ako. Huwag yung kakamustahin niyo lang ako dahil kailangan niyo ng pera, kailangan niyo ako, kailangan niyo ng tulong. Kamustahin niyo ako dahil sa tingin niyo, kailangan ko kayo. Yun yung kailangan ko. Grabe. Alam, parang drama lang yung ginawa niya. Yung ito nakita ko lang sa Reels. Pero yung drama na yan, yun po ay parang real talk din yan. Para sa isang mga OFW. Pala yan guys ha. Sa Reels ko lang yan nakita. Pero totoo yan, real talk talaga yan. Bilang isang OFW. At kayo, nasa pamilya kayo sa Pilipinas. Dapat matuto naman talaga kayo mga musta. Hindi yung mga musta lang kayo dahil may kailangan kayo. Hindi mga musta lang kayo kasi kailangan talaga magpadala ng pamilya ng isang OFW. Tama naman lahat ng sinasabi niya. Kamustahin nyo rin ang pamilya nyo na wala kayong kailangan. Na ibig sabihin na ay kinikare nyo rin sila. No? Kasi yun ang mahirap sa aming mga OFW. Yun talaga hinaing talaga namin. Kasi nga, yung ba, di ba? Kami mga OFW lahat halos ginagawa talaga namin. Mostly sa mga OFW kung mag out of 100%, 90% talagang OFW ng mga martir. Kasi iniisip lang lagi pamilya nila. Iniisip lagi mga anak nila. Mabigyan ng magandang kinabukasan, magandang buhay, mangutang lang kaliwat kanan para maibigay talaga sa pamilya nila. Kasi ginawa talagang buhay namin dito is wali sa Hong Kong. Nangungutang din kami no? Para maibigay ang dapat namin maibigay para sa aming pamilya. Makapagpaayos kami ng bahay, makabili kami ng lupa. Ganun ang buhay namin bilang isang OFW. Mostly. Pero akala nyo kaya okay lang kami? Hindi kami okay. Kasi sa totoo lang, tinitiis namin yun eh. Yung hirap at sakit. Ganun. Sinasarili na lang namin yun. Sa totoo lang. Yung walang magpapatahan sa amin. Yung walang tutulong sa amin. Sa totoo lang. Wala eh. Kundi sarili lang talaga namin. Yung walang magpapakalma sa amin. Yung walang nakakaintindi talaga sa amin. Kundi kami lang talaga. Sarili namin. Kasi kami lang din nakakaalam ng sitwasyon talaga namin dito. Minsan tinatago na lang talaga namin eh. Kasi ayaw na namin kayo mag-isip. Kasi kahit either na wala naman kayong pakialam sa mga hirap at pagod na aming nararamdaman. Hindi lang kasi mentally, kundi hindi lang physically, kundi emotionally down din kami. Dumadating kami sa ganyang punto. 'Di ba? Kaya ito drama niya lang yan ha. Pero ang galing niya talaga. Dadala nga ako eh kasi relate talaga ako ba. Ang hirap, 'di ba? So lagi niyong tandaan 'yan. Kung kayo may mapamilya, nanay man sa ibang bansa, lalo na kung ang magulang nyo ay nag-iisa lang talagang itaguyod talaga kayo. Ipadama mo rin sa kanila na mahal nyo sila. Iparamdam nyo na may care kayo, hindi porket may kailangan kayo. Yun ang naman kailangan namin eh. Wala naman kami hinihingi ibang kapalit. Yung mga musta lang kayo, oy, kamusta ka na siya? Oy, kamusta ka na dyan, ma? Oy, kamusta ka na dyan, pa? Oy, tita, kamusta ka na? Hindi mga kamusta ka lang dahil may kailangan ka. Hindi ganun kadali ang buhay ng isang OFW. Kasi tulad, sabi ko nga, tulad ng mga nakikita ko, na dito kanina, as nakita ng dalawang mata ko, sabi ko, pinapahiya siya ng kanyang amo. Diba? Sa maraming tao. Awang-awa ko doon kay kabayan. Ganun ang naramdaman talaga namin bilang isang katulong dito, lalo sa Hong Kong. Hindi ganun katali. Kaya maswerte ka lang talaga magkaroon ka ng among mabait na maluwag ka. Kaya ako maswerte ako dahil maluwag ako sa amo ko, di ba? Pero busy pa rin ako. So, yun lang naman ang gusto kong iparating eh. Kayo na may mga pamilya kayo na sa ibang bansa na isang OFW, pahalagahan nyo sila guys. Kaya marami ditong mga OFW talaga eh. Na-stress, na-depress is because
Akala nyo kasi nagbibigay lang nga kami ng pera. Kami kasi masaya lang magbibigay ng pera, po deep inside, madami din kami pinagdadaanan. Sa tingin nyo ba, sasabihin namin sa inyo, magkakaroon kayo ng care? Diba? Hindi na, may paramdam nyo ba sa amin yung care na yun? Diba hindi? Maintindihan nyo ba kami? Diba hindi? Kung kami ba mawala ng pera dito, kung kami ba ay nagka-problema sa pera, na kayo ay maluwag yan sa Pilipinas, may pera kayo, maalala nyo kaya kami? Nay, kamusta na kayo doon si mama? Ay, kamusta na kasi si mama? Ay, kamusta na kasi si tita, si lola, or something like that? May pera ako dito, bigyan ko siya. May ganun ba? Parang wala eh. Wala akong narinig. Especially sa akin, hindi ko naman na-experience yan eh. Diba? Kaya nga, ang hirap eh. Kaya para sa aming mga OFW, kailangan talaga namin talaga yung just like yung kanina, may nakilala ako, yung kanina lang lumapit sa akin kasi may binili ako na ganito, drinks. Tapos gano'n siya, ay, ang ganda palang negosyo to, sabi ng may kabayan. Sabi ko naman, alam mo, sabi ko sa kanya, kabayan, kung may plano ka magnegosyo, ipunin mo na lang pera mo. Na one day, mag for good ka, ikaw na lang mismo mag-handle ng negosyo mo. Yan sabi ko talaga sa kanya. Kasi, baka mangutang ka lang, papanegosyo mo, at hindi rin magaling magdala ang mag-manage doon, baka isa pang pagsisihan mo. Ito ay para sa mga, mostly nangyayari sa atin dito sa OFW sa Hong Kong. Mostly ganun talagang nangyayari. Kaya it's better na lang kung gusto mo, ikaw na lang mag-manage talaga ng negosyo mo. Just like kay Brian Kalagi. Sabi ko sa kanya, yung dito dati sa Hong Kong, yung si Brian, nag-for good na sa Pilipinas, tapos siya nag-manage ng negosyo niya, like milk tea or something like that. So, yun ang advice ko. Sabi ko, kilala mo ba si, sabi ko sa kanya, kilala mo ba si Brian Kalagi? Sabi ko, kasi kung kilala mo si Brian Kalagi, isa yan dito sa Hong Kong na matagal na rin sa Hong Kong na nagme-mentor din, isang vlogger na sikat din siya sa Hong Kong. Ngayon, sa Pilipinas na siya. Marami na siyang negosyo, may tilapyahan siya, may milk tea din siya. Sabi ko sa kanya, pwede ka na mag-start pa unti-unti, pero wag mo i-full ba lahat na ibigay lahat sa pamilya mo. Pero kailangan start mo siya sa maliit man, pero kailangan naka-monitor ka din. Kasi minsan doon mo masusukat or masusubok ang isang tao na sa maliit na bagay ay mapagkatiwalaan siya. Pero alam mo talagang sa maliit na bagay na hindi na mapagkatiwalaan at hindi lalago, stop mo na. Yun yung sabi ko sa kanya. Kasi mahirap guys eh. Hindi naman kami namumulot ng pera dito. Masarap magbigay. Kami tuwang-tuwa kami yan magbigay. Pero yun lang talagang minsan na nagkakaroon kami ng self-pity na mulang makaalala talaga sa amin. Sa totoo lang. Yun lang naman gusto namin, maalala lang talaga kami. Kamusta ka na dyan ma? Kamusta ka na dyan tita? Kamusta ka dyan lola? Mga something like that. Wala eh. Mostly, wala. Kaya sana, kayo dyan sa Pilipinas, kung meron kayong mga relatives, magulang, kapatid, o ano man sa ibang bansa, pahalagahan nyo sila guys. Bigyan nyo sa pagpahalaga. Ipadama nyo sa kanilang toong pagmamahal. Na hindi lahat ng pagmamahal ay kapalit ay pera. Dahil kailanman hindi mababayaran ng pera ang pagmamahal na tinatawag nila. Yan lang. Bye.